Samantala, dapat umanong paghandaan ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM ang mga implikasyon at pagbabago sa paghihiwalay ng Korte Suprema sa Sulu na bahagi ng Bangsamoro Region. Ang buong detalye ihahatid ni Arnold Herrera. Maraming pagbabago ang dapat paghandaan ng Bangsamoro Autonomous Region matapos maglabas ng hatol ang Korte Suprema na naghihiwalay sa probinsya ng Sulu mula sa naturang rehiyon. Ito'y matapos katigan ng kataas-taasang hukuman ang desisyon ng Sulu sa plebisito na isinagawa noong 2019 kaugnay ng pagsama nito sa BARM at hindi ang overall votes mula sa lahat ng lumahok sa plebisito. Sa panayam sa DZRH, nababahala si BARM Cabinet Secretary Asnin Pendatun sa mga magiging implikasyon ng ruling sa paparating na kauna-unahang parliamentary elections sa 2025. So una pong implication yan is yung pong mga district representatives na members of the parliament, meron pong 7 sa Sulu. Out of the 80 member seats ho ng parliament. Ngayon ho, nawala na ho yung Sulu. Ang isang malaking katanungan is ano po yung gagawin doon sa 7 na originally ay nakalaan ho para po sa probinsya. On the governance side ho, mas malawak at mas malaki yung implication dahil una, yung government service dahil nakasaad din ho doon sa Supreme Court decision na yung pong naging desisyon ng Supreme Court is final and executory. So ang tanong po ngayon is yung pag-phase out ng mga empleyado na yung mga opisina ho natin sa probinsya ng Sulu, yung mga teachers, yung mga health workers, yung mga estudyante ho natin. Bagamat masaya si Pendatun na kinilala ng Korte ang constitutionality ng Bangsamoro Organic Law, dismayado rin ito dahil sa maling pagkakasama ng Sulu sa BARM na tumagal pa ng 5 taon bago maitama. Ayon pa sa opisyal, mapipilitan sila na ulitin at muling reviewin ang panukalang pondo para sa rehiyon kung saan pangunahing apektado rito ang mga empleyado at nasa libo-libong teachers at scholars. Hindi rin malinaw sa ngayon kung dapat pa ba nilang paglaanan ng pondo ang Sulu kasundod ng hatol. Sa kabila nito, sa isang hiwalay na panayam, iginiit naman ni Commission on Elections Chair Attorney George Garcia na may kapangyarihan pa rin sila na ipatupad ang Bangsamoro Organic Law at hindi nilang pabobotohin sa parliamentary elections ang nasa 300,000 na mga apektadong botante mula sa Sulu. Kahapon po, nagdesisyon ng COMELEC at sinabi namin na nasa kapangyarihan namin na pwede naming ipatupad pa rin ang organic law kahit na ito ay hindi baguhin o i-amend o magkaroon ng pagbabago sapagkat ba-minusin lang naman namin babawasin lang po, Sir Angel, kung ilan yung representante na dapat ay nakalaan para sa Sulu. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.